Sus Mariosep, gadambuhala! Good morning guys, for today's video tayo ay mag-harvest ng ating kalabasa. Ganon din yung ating mga kamote, tatanggalan na rin natin sila ng mga talbos bago natin sila lilinisin. Aalisin na natin yung mga dahon niya sa ibabaw, and maybe kung maghapon makapag-harvest tayo or bukas na, kasi kailangan malinis na natin sila unti-unti. At tara na, simulan natin ilang kalabasa yung makukuha natin today. Pero syempre bago natin simulan linisin ay mananalbos muna yung lola nyo para hindi masayang. Pwede natin siya i-blanch, saka natin siya i-freezer para anytime ay may makakain ang lola nyo. So ito yung isa natin, hindi masyadong lumago. Dito natin ay nategi. Ito yung tinakpan natin nitong box para hindi siya makita ng uwak. Pumapasok na yung dahon nila dito. Guys, natuyot na yung kanyang pinaka. Ayan, kinakain na nga siya ng mga dangomushi o yung pill insect. So ayan, nakakuha tayo ng isang kalabasa natin. Lahat ng kamote natin nag-success. Magulang talaga sila guys. Meron tayo nakitang another kalabasa dito. Ayan. At napakagaang niya. Alam nyo kung bakit guys. Napakagaan ng kalabasa natin. Ibig sabihin hindi siya masyadong mataba sa loob. Hindi siya masyadong malaman. Kasi nga ang ibig sabihin guys ay hindi tayo nakakapagdilig ng maayos. Halos hindi talaga tayo nagdidilig. Ayan. Hindi siya ganun ka bigat. Ayan. Manipis lang yung laman niya. Ayan guys. Another kalabasa. So ayan guys, kung makikita nyo, yung ibabaw ng ating mga kamote, pinagtatanggal natin. Nagtira lang tayo ng ganyan kung saan palatandaan kapag hinukay natin siya. And then yun nandito, alam ko wala tong kamote, puro ube nandito natin. Hindi ko yan masyadong nadidiligan. Kaya ganyan na nangyari. So meron akong papakita sa inyo guys, magukay tayo ng isang ube dito. Kasi may nakausli na. Ayan. At hindi ko to nadidiligan masyado guys. Umusli na siya sa ibabaw. At hindi ako naniniwalang malaki siya kasi nga guys, nahabol ko na to after 1 month ko na itarmi yung mga unang ubi natin doon. And then habol ko na lang to kasi napulot ko na lang to doon sa aking taniman na kung saan may pasulpot-sulpot na maliliit. So ayan guys, meron tayong ube at meron pang naligaw na punla. Ayan. So ayan guys, nakahukay ulit tayo. Ipang-mimerienda na tayong ube mamaya. Ang liliit lang nila oh. Ito ay nahabol ko na siguro mga 4 na buwan lang to guys. So ito guys yung ube natin na harvest. At ito yung 4 months lang. Ito ang result kapag di kayo nagdidilig. So hindi to alagang dilig guys, as in hindi ko siya nadidiligan araw-araw o kapag nagdidilig ako. Kasi nga hindi ko na makita kagad yung ano nila guys, yung kanilang butas dahil hindi ko sila nalagyan ng tukod. So hindi ko mahanap. Ano natin to guys kasi nakaumbok siya.
So lalakayan natin yung butas niya. Hindi natin siya totally winawasak guys kasi yung lupa babagsak dito sa ating tapakan. Yan, dito natin malalaman guys kung may laman yung ating kamote. Ito, hindi rin to masyadong nadidiligan. Yung part talaga dito saan siya gumagapa. May paggapang hanggang dito. Ang haba naman ang ginagapang kamote. So ayan guys, mahirap maghukay ng kamote kapag basa ang lupa. Kaya mas maganda pa pag ganitong tuyong-tuyo sila. Ayan, napakasarap halugugin ng lupa guys kasi napakalambot. Yan ang kagandahan guys kapag meron kayong ganitong plastic. Dapat pala pinagdala ko si Papa ng pala. Kasi guys, kailangan pinapala to eh. Nakikita na ako dito isa. Guys, may nakuha tayong isang kamote. Ayan, napakalaki niya. Napakalaki din na itong isa eh. Kaya lang hindi ko siya mahukay. And then yung mga ganitong mahahabang ugat, hindi tayo sure kung may kamote tong laman. Usually gumagapang lang yan. Wala silang kamoteng laman. Laki guys. Alam ko, pahabol ko pa nga itong tanim na to eh. Hirap halugugin guys. Kasi ang lalim. Kasi tayong palay. Look at this guys. Look at my potato. So ganyan kalaki yung na-harvest natin guys. Imagine niyo. Hindi to kasi babad sa ulan kaya maganda yung kamote natin guys, ha? Imagine niyo yan. Guys, kahit sa trabaho ko hindi ako try pang maka-harvest ng ganito kalaking kamote na kasing laki na mukha ng lola nyo. Ayan oh. Tingnan nyo. At meron pa nakasabit sa kanyang dalawa. Actually, meron pang mga ugat-ugat. Hindi ko na hinukay kasi baka hindi naman ganun kalakihan yun. Pero anyway, eto na guys. Napakaganda, diba? Lahat yan guys, may kamoteng tanim. Ngayon, naghuhukay lang ako ng pailan-ilan kasi hindi pa ready yung paglalagyan natin ng kamote. Wala pa tayong kahon na available. Try din natin hukayin itong part na to. Alam nyo guys, ang tamad-tamad ko talagang magdilig. Hindi ko to nadidiligan, promise. Kaya hindi ako nag-e-expect na may laman yung mga kamote natin. Kasi ang habol ko lang talaga dito guys, ay yung kanilang dahon. Kasi mahilig ako magkamote. Look! Napakadami natin gagawing kamote queue. Look at this. Bubutas. Alam nyo ba sa trabaho ko guys, never ako nakakita pa ng ganito kalaking kamote. Ayan, nabali natin. Oh. Sos Mariosep, gadambuhala. Wala ano ba? Dario. Sugo ko na. Wow. Etong kamote na to guys. Saan ba to galing tong kamote ko na to? Binili ko yata to eh. O hiningi ko. Yung punla niya. Grabe guys. Look. Ito ang kagandahan guys kapag naka-plastic, hindi titigas ang inyong lupa. Kaya madaling maghukay ng inyong mga pananim. Kita nyo wala tayong pala ha. Kamay lang yung ginagamit ng lola nyo. Pero look, tapos hindi pa umuulan dahil bukas ang schedule ng ulan. Oh my gosh, ganito yung gusto kong kamote guys. Konti man yung bunga niya, pero sure na malalaki kasi nga mas magagamit natin siyang pang kamote queue. Gosh. Ayan, pigtas natin yung mga, ito yung mga nasa gilid-gilid niya na ugat na yan, walang laman yan talaga. Ang pinaka main dyan guys, yung nasa gitna. Oh my god. Look guys, nabubukas na siya oh, sa sobrang laki na niya, pumuputok na siya guys. Look at this. Ito pa lang guys, 1 kilo na. Ichikilo yun mo. Yeah. Nakakatuwa guys. First time kong magtanim ng kamote dito sa lugar na to. At eto nga na-harvest natin. Kasi dati dun sa inuupahan namin, rumirenta rin ako ng farm. Pero hindi ganito kalalaki yung nagiging bunga guys. At marami lang siya.
Ito ang pinaka the best. 3 bunga lang niya, pero ang lalaki. Ibig sabihin, nagsama-sama na siya sa iisang punla. Ayan, ganito kalaki. Nakakatawa, di ba? Tingnan nyo. Sugo ko na yun eh. Ito naman guys, tingnan nyo. Hindi siya nagbunga ng malalaki, pero may bunga siya, maliliit, tas ang dami. Jaja, napakaganda. Cute. No, sugo yun eh. Ito. Sugoy oh. Sugo ko na. Sugoy. So guys, ang gaganda ng kamote natin. Hindi man siya ngayon kasing laki ng kanina. Pero tingnan nyo naman yung kanyang mga size. Gadambuhala. Oh. Ang gaganda. Sugaw na lang natin siya. Kasi bukas uulan guys. Oh, hindi siya masyadong nagkalaman. So isa lang yung naging laman niya guys. Pero dikay. Puri mo dikay. Oh my God. So ayan guys, ang advantage kapag gumagamit tayo ng mulch film o yung nakikita nyo ng plastic na kulay itim na pinababalot ko sa aking mga taniman, kasi yan talaga yung nakakatulong sa aking mga pananim para hindi sila matuyuan kahit na sobrang tindi ng init ng araw, at hindi tayo nagdidilig. Mula nang tinanim ko yan guys, never tayo nagdilig. Umasa lang talaga ako sa ulan, and then after that wala na akong ginawa, wala na akong nilagay na pataba. Kasi ang mga kamote guys, hindi nangangailangan niya na masyadong pataba. At hihintayin nyo na lang hanggang sa makaharvest kayo. At sa mga magtatanong kung saan nga ba ito mabibili, pindutin nyo lang yung link na nasa ilalim ng aking video na yan para madirect kayo kung saan kayo pwedeng maka-order. Para ma-experience nyo yung na-experience ng lola nyo na kung paano natin napapataba yung ating mga halaman at mga ani. Tinanim natin to ng May, June, July, August, September, October. 5 months na siya guys. At ang pag-aalaga ko dito, syempre, meron di tayo pataba. Kaya lang, hindi nga tayo nagdidilig. Pinaubayan na natin sa ulan. Kaya siguro guys, napakaganda ng ating mga kamote. Wow! Nanyo guys. Sus, nakakatuwa, no? So ayan guys, ito na yung mga na-harvest natin na kamote. At alam nyo ba na 40% pa lang yung na-harvest natin. Meron pa tayong 60% na nandito. Hindi pa natin hinuhukay lahat. Kasi inuna lang natin guys yung mga umbok na dahil sila yung possible na pumutok na kapag kasobra ng ulan. Katulad neto guys, nakikita nyo, nagkakaroon na siya ng hiwa. Ibig sabihin yan ay nag-a-absorb na siya ng tubig sobra. So ayan guys, hindi ko ine-expect, pero look kung gaano kalalaki yung kamote natin na never ako nakakita nito sa trabaho ko na ganito kalalaki. Imagine niyo yan. So ang pinakamalaki nating na-harvest guys ay ito. At ito, tingnan nyo naman. Diba, look? Ito pa lang guys ay tumitimbang na siya ng kulang 2 kilo sa sobrang bigat. Ganun siya. At naka-harvest din tayo na 4 na kalabasa kung saan ay kaka-harvest lang natin ng 3 no last time. Ayan, kaya ang dami nating kalabasa at gagawa tayo ng koroke. Gagawa rin tayo ng pumpkin soup kung saan yung paborito ng mga bata. Ayan guys. At tutuloy ko lang yung paglilinis doon. Mamaya natin siya Tapos ayan na guys, after namin maglinis si Papa ng farm, ay saka naman kami pupunta doon sa aming kapitbahay na may-ari ng aking pinagtataniman para bigyan siya ng ating harvest bilang pasasalamat. At good thing guys ay wala silang tanim na kamote, kaya tuwan-tuwa sila sa binigay nating kamote. Guys, ito yung isa sa mga na-harvest pa natin after natin maka-harvest ng ating kamote. Ayan, nag-harvest tayo ulit ng mga sili. Walang katapusan yung sili natin guys. At, dyan. Tingnan nyo, isang timbang maliit yung ating habanero ulit. So, pang 5 harvest na natin ito, pang 6. Walang hinto yung pag-harvest natin ng habanero guys. Ganyan kaganda. Kaya gusto kong magkaroon ng buto nito. Kaya lang lagi akong tamad manguha ng buto eh. Ayan, at sigarilyas natin, oh, ang dami natin nahabol na punla guys. Ayan, yung ganito. Tapos may talbos tayo ng kamote sa ilalim. Yung mga okra natin, ayan. Nakakuha tayo ng okra. Ayan, napula. Napakakit ng ating mga okra. Pati sigarilyas natin, oh, nakakatakam. Gusto ko na magsigang. Si Papa ay nagmiso kaya hindi tayo makapagsigang.